sanggol niya ay masaya natin ipaghanda ang pag-ibig ng manunubos sa pagligtas natin. Tuwirin ang alalas, mga aliwan ay tapusin sapagkat si Kristo'y Natitipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, sumapit na tayo sa ikasyam at huling umaga ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ngayon din ay ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento. Ang lahat ng mga kandila ng ating Advent Rite ay may ningas na. Tunay, malapit na nga ang Pasko. At ito'y ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay nagkaroon ng pagkakataong marating na muli ang Pasko, na tayo ay nagkaroon ng panibagong pagkakataon upang magdiwang ng Kapaskuhan. Alalahanin natin ang mga kamag-anak natin, kaibigan, kakilala na hindi na sinapit ang araw na ito. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, aminin natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Salamatan ka namin sa iyong aking kapulihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa hinahasan, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpaas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay, sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang.
Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng lupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapangsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos na walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na
ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. O taas ang kamay na nakakompleto, yung nakasyam na madaling araw, taas ang kamay. Palakpakan natin ang mga nakakomplete. Yung hindi nagising at hindi na kumpleto, better luck next year. Pero mga minamahal kong kapatid, ito lang paalaala. Baka nakumpleto ninyo ang simbang gabi, maganda yon, pero hindi naman kayo nagsisimba kung araw ng linggo. Dapat, kahit po hindi simbang gabi, lalo na kung araw ng linggo, gawin nating bahagi ang araw ng linggo na nagsisimba. Hindi lamang para humingi. Kasi alam ko marami sa inyo nagsimba o nang kinumpleto ang simbang gabi dahil may hinihiling. Baka yung iba sa inyo humihiling ng boyfriend, no? O baka yung iba sa inyo humihiling na magkahiwalay na sila ng girlfriend niya, no? Okay. Pero hindi lang kayo magsisimba dahil meron kayong hinihiling. Magsimba kayo dahil gusto nyong magpasalamat. Magpasalamat sa mga biyayang patuloy nating tinatanggap mula sa kabutihan ng Diyos. Amen? Yun, gising pa. Mga minamahal kong kapatid, sa mga nagdaang araw, kung inyong pinakinggan ang ating mga pagbasa, narinig natin ang kwento ng Pasko. Narinig natin ang kwento ni Elizabeth at Zechariah. Narinig natin ang kwento ni Hannah na pinagkalooban ng sanggol dahil sa kanyang dasal, ibinigay sa kanya si Samuel. Narinig din naman natin kung paanong si Hannah na binigyan ng anak kay Samuel ay ibinalik si Samuel sa Panginoon at inialay ang kanyang anak sa templo. Narinig natin ang kwento ng mga magulang ni Samson, kung paanong si Samson ay bunga rin ng pagpapala ng Diyos. Narinig natin ang kwento ni Juan Bautista. Narinig natin ang kwento ni San Jose na bagamat sa una ay pinagbalakang iwan ng tahimik si Maria, ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At narinig natin ang kwento ng mahal na birhen, si Maria na naging ina ng Diyos. Narinig natin ang mga pamilyar na kwentong ito. Pero sa kwento ng Pasko, hindi maiaalis ang mga anghel. Narinig natin ang kwento kung paanong ang mga anghel ay isinugo ng Diyos. Isinugo ang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip para na sa gano'n sabihin sa kanyang, "Jose, huwag kang mag-alangan na tanggapin si Maria. Hindi ka naunahan ng kahit sinong lalaki." Binanggit ng anghel ng Panginoon kay Jose ang plano ng Diyos. Narinig natin kung paanong ang anghel ng Panginoon ay sinugo sa nanay ni Samson upang sabihin, ikaw ay magkakaroon ng anak. Narinig natin ang anghel ng Panginoon na nagpakita kay Zacarias sa loob ng templo habang siya nag-aalay ng kamanyang at sinabi sa kanya,
nadinig ng Panginoon ang inyong panalangin at ibibigay sa inyo sa kabila ng katandaan ninyo ang isang lalaki, ang isang anak. Narinig natin ngayon, lalo na sa Ebanghelyo, kung paanong si Gabriel ay isinugo ng Diyos kay Maria upang ibalita sa kanyang siya'y napiling maging ina ng kataas-taasang Diyos. Mga anghel ng Panginoon, bahagi ng kwento ng Pasko. Ano ang misyon ng mga anghel? What is the mission of angels? Why were they sent? Ang unang-una ay ito, ang mga anghel ay nagpapaalaala sa tao ng Diyos. Ang mga anghel ay nagpapaalaala na ang Diyos hindi iniiwan ang kanyang bayan. Nagpapakita ang mga anghel sa iba't ibang mga tao upang sabihin sa kanila, kasama ninyo ang Diyos. They remind us of God's presence. They remind us of God. Ano ang ikalawang misyon ng mga anghel? Tagapaghatid ng mabuting balita. Tagapaghatid ng balita na nagsasabing, tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Magkakaanak ka sa Zacarias. Magkakaanak ka, ina ni Samson. Magkakaanak ka, Jose. Magkakaanak ka, Maria. Mabuting balita ang hatid ng anghel. At sa bandang huli, dala ng anghel ang katiyakan na dahil kapiling natin ang Diyos, ang paulit-ulit na sinasabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Jose, na tanggapin si Maria. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Do not be afraid because God is with us. Mga anghel sa kwento ng Pasko, tagapaghatid ng mabuting balita, tagapagpaalaala na ang Diyos ay kapiling natin at nagbibigay sa atin ng lakas loob. Huwag kang matakot. Minsan, kapag may narinig tayong sinasabi sa atin, ako, sana ay matanggap ka sa trabaho o kaya ay sana ay swertihin ka sa iyong mapapangasawa. Ang misang sinasabi natin ay ito, sana magdilang anghel ka. Narinig niyo na ba yon? Sana magdilang anghel ka. Pero ang tanong ko ito, bakit dila lang? Bakit dila lang yung anghel? Bakit hindi yung buong pagkatao? Bakit hindi yung buong katawan? Sana maging anghel tayo. Hindi yung magkaroon tayo ng pakpak, no? Okay? Hindi. Maging anghel tayo sa bawat isa. Na sa pamamagitan natin, unang-una, ay madama ng mga tao, madama ng ating mga kasama sa opisina, madama ng ating mga kasama sa bahay, na tayo ay merong Diyos. All of us should be reminders of God's presence. Kapag nakikita tayo ng mga tao
Sana ang makita nila ay Diyos. Hindi. Father, pag nakikita ko yan, nakikita ko demonyo no? Hindi. Dapat ang bawat isa sa atin maging tagapagpaalaala na ang Diyos ay kasama natin. Be like angels. Be like reminders of God's presence. Pangalawa, maging tagapaghatid tayo ng mabuting balita. Ngayon, ang dami-daming means of communication. Merong internet, merong cellphone, ang dami-daming social media platform, merong Facebook, merong dati Twitter, ngayon may X. What a name, X, no? Ang dami-dami. Gamitin natin yung mga ito, no? Para maikalap natin yung mabuting balita. Maging tagapaghatid tayo ng mabuting balita. Huwag yung peke. Ang bilis-bilis nating maghatid ng peking balita At minsan, ikinatutuwa pa natin na magkalat ng maling balita. Minsan, ikinatutuwa pa natin na maghatid ng mga balitang nakasisira ng iba. Oy, alam mo ba? Alam mo ba? Nako, break na sila, no? Tuwan-tuwa ka pa. Bakit hindi? Oy, alam mo ba? No? Nagkabalikan, no? Yun ang balita. Sa mundong ito, ang dami ng mga sinungaling. Huwag na tayong dumagdag pa. Sa mundong ito, marami na nagkakalat ng mga nakakalungkot na balita. Huwag na tayong dumagdag pa. Kung hindi totoo, huwag nating ipagkalat. At kahit totoo, kung walang maibubungang tama, kung walang maibubungang mabuti, tumahimik na lamang tayo. Kung hindi makatutulong sa pagbuo ng isang relasyon, kung hindi makatutulong sa pagbuo ng isang pagkakaibigan, kung hindi makabubuti, kahit totoo, wag nating ipagkalat. Maging mga anghel tayo na ang ipinapahayag ay mga mabubuti at magaganda na mga balita. Binigyan tayo ng Diyos ng dila para gamitin sa kabutihan. Kayo rin, no? Baka kung saan-saan nyo ginagamit yan, dilang yan umurong yan. We need to hear good news. We need to hear encouraging news. We need to hear truthful news. At ikatlo, magbigay tayo ng pag-asa sa iba at sabihin natin, huwag kang susuko, kaya mo yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, malaki ang papel na ginampanan ng mga anghel sa kwento ng Pasko. Malaki ang papel na pwede nating gampanan katulad ng mga anghel. Alalahanin niyo, may mga tao na hindi magiging merry ang kanilang Christmas.
May mga tao na darating ang Pasko, lilipas ang Pasko nang hindi nila mararamdaman. Sa iba't ibang kadahilanan, kamamatay lang ng isang mahal sa buhay, natanggal sa trabaho, nasunugan, may giyera. May mga tao na sa Pasko, hindi nila mararamdaman na sila'y mahal ng Diyos. Alam ba ninyo, there is a study that says that it is during holidays that the number of cases of suicide goes up. During Christmas season, Easter, Valentine's Day, Thanksgiving. It is during these days, holidays, that the cases of suicide go up. Because it is during these days that they feel most lonely. Maging mga anghel tayo sa kanila. Baka meron kayong kasama sa opisina na hindi makakauwi ng probinsya dahil walang perang maiuwi. O kaya pinili nilang ipadala sa pamilya kaysa sa gumastos sa pamasahe. Bakit hindi nyo sila imbitahan? Mamaya, pare, sa amin ka na Noche Buena. Pasensya ka na, spaghetti lang ang handa namin. Pero don't worry, bago pa yan. No? Baka meron kayong kaibigan na nalulungkot. Kabe-break up lang. No? Bakit hindi nyo ayain? Di ka, pare, inuman tayo. O kainan tayo. Maging mga anghel kayo sa kanila. Maging mga anghel tayo sa ibang tao. Yun lang. Ipagdasal natin ang bawat isa. Kasi sa mundong ito, kailangan ng mga anghel. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at tanda ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin, ang itutugon natin ay, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo
O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birhen Maria, kilalanin nawa ng mga sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging taga-tagayod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa may karamdaman, gabayan at patataginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kalwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan din ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Ano'y nabis sa iyong pagdating, kabutihan ang asat mga pusong tapat. Sa namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Ano ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa namin ay iyong dinggin. Magsitayo ang lahat. Galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay
ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagbuklod ng paglukob ng banal na Espiritu Santo na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo tulad ng turo ni Jesus. Sa
Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga napakaraming kasalanan. Pagkalooban mo kami, ang aming mga pamilya, ang Pilipinas at ang buong mundo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko pong pasalamatan kayong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating mga pagdiriwang, lalo na nitong mga nakaraang 9 na madaling araw. Ang iba po sa inyo ay galing pa sa mga malalayong lugar at meron ding mga balikbayan na dito nagsimba sa Manila Cathedral. At binabati ko rin yung mga naka-turtleneck at mga naka-hoodie. No, nagagamit niyo yan dito, no, sa loob ng katedral. So sa inyo pong lahat at pati sa ating mga sumusubaybay sa online masses, ang mga nasa kanilang tahanan, yung mga nasa ibang bansa na nasa opisina ngunit sumusubaybay sa ating online mass, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. So palakpakan po natin ang bawat isa. At of course, wag nating kalimutang pasalamatan yung ating mga servants, mga volunteers na galing din sa iba't ibang lugar na pumupunta rito upang maglingkod, sinisiguro na nagagampanan ang kanilang mga tungkulin upang maging maayos ang daloy ng ating banal na pagdiriwang. Salamat sa inyo, sa TV Maria, sa ating mga behind the scene personnel, ang ating mga security guard, ang mga kapulisan na nasa labas at sinisigurong maayos at mapayapa ang ating paligid. Sa inyo pong lahat na tapat na naglilingkod sa Manila Cathedral, ang inang simbahan, maraming salamat po. Natupad na po ninyo ang inyong obligasyon na magsimba ngayong araw ng linggo sa banal na misang ito. Meron pa rin po mga susunod na misa ng alas 8 at alas 10 na umaga. At mamayang gabi sa ganap na ika-6.5 ay idaraos dito sa loob ng Manila Cathedral ang munting konsyerto, ang Christmas mini concert na pangungunahan ng ating Manila Cathedral Basilica Choir. So mamaya po yun, 6:30, at susundan po ito ng ating misa ng 8 p.m. na pangungunahan ng ating Arsobispo, Cardinal Advincula. So yung pong misa mamayang gabi ay misa na rin para sa araw ng Kapaskuhan. So sa inyo po na nagnanais na dumalumamya, manood ng concert, please make sure that you come early, no? Dahil po marami ang gustong dumalo, baka po hindi kayo makakuha ng pwesto. So mamaya po yan. At bukas, ang mga misa po natin ay 8 at 10 sa umaga, 4 sa hapon, at 6 sa gabi. 8, 10, 4, at 6. At yung pong merong mga dala na mga ninyo, yung bambino, yung kanilang mga imahen sa Belen ng kanilang mga tahanan, pwede po ninyong dalhin to sa harapan para mabendisyonan pagkatapos po ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.